Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. O eto kabibig ha, nako, kahit anong pang paliwanag at panghingi ng tawad ni Mig Zubiri, galit na talaga ang mga taga Bukidnon. Opo mga kabibig, may iba na nagrally, na nawaga na wag botohan si Mig Zubiri. Itong si Mig Zubiri parang last term na yata niya ngayon sa Senado. So posible na magpapailik ito sa Bukidnon. Ay nako, at ang rason pa niya kung bakit hindi siya nag-majority, it's because galit siya. Trinidor daw siya ni Bongo, ni Amy Marcos, ni Bato, at na ni Ruben Padilla. Kasi umalis daw, isa daw yung apat na nagpatanggal sa kanya bilang Senate President. Hala, so ambisyoso pala tong taong to. Gusto talaga siyang mag-Senate President. Ang mga tao, lalo na ang mga taga Bukidnon, alam mo naman, baluarte yan ng mga Duterte. Ngayon, ang nangyari, naghugas kamay na si Mig Zubiri, nagmamakaawa na, humihingi ng dispensa kung bakit hindi siya maka-join sa majority, na knowing itong majority ngayon kabibig, ay, tawag ito, mostly mga senador dyan na maka Duterte. Ang mga tao, galit sa minority black. Lalo ngayon, galit sa gobyerno kasi mostly sa nasa majority ay pinakakasuhan na. Diba? Mga tao nagpalakpakan para naka-understand sila kay Mig Zubiri nung nag-abstain siya at nag-independente daw siya kasama ni Ejercito. Pero biglang liko later on. Nanguna pa nga itong si Mig Zubiri sa pag-walk out. Sabi pa ni Mig Zubiri nga, strategy daw nila yung pag-walk out ni Mig Zubiri at mga minority black. Maniniwala pa ba ang tao? Hindi naman niniwala ang tao sa mga strategy, sa mga script, sa mga drama. Ano ba naman yan? So yung kabibig, ito mga taga Bukidnon, nagsalita na laban kay Mig Zubiri. At si Mig Zubiri naman, in Bisaya, nagsalita din mga kabibig. Watch this video. Ikinahihiya ka na namin sa Mindanao! Mig Zubiri! Isinusumpa ka na namin na taga Bukidnon! Bugiro ka, matapang ka. Sige! Pakaulaw lang! Pakaulaw! Lumabas ka! Kung matapang ka, lumabas ka, pumunta ka rito. Haharapin kita! Bisaya sa Bisaya! Itutuputa ka! Pakainin ng tayo! Pakainin ng tayo! Wala kang paninindigan, wala kang prinsipyo. Bayot ka naman talaga eh. Alam mo, hindi kita kilala? Ha? Taga-kasisang malay-malay Bukidnon ako. Naunsa ka? Bayot kang gag... Oh, ano? Napagsabihan ka lang ng nasa pool ka, walk out ka na? Kakawat doon. Bakla? Guilty! Guilty! Bakla nga ni. Bayan mo! Bayan! Bakla nga ni! Kaya tayo mga kababayan, Bakla nga ni! alam ko, lahat tayo, pagod na, sawang-sawa na, suklam na sa gobyernong ito. Sige lang po, huwag tayong bumitaw. Konting oras na lang, konting araw na lang, malay nyo. Tama! Aayon ang panahon sa atin. Amen! At tayo naman, ang sisigaw ng mabuhay ang Pilipinas! At nakamit na natin ang tagumpay! At makakamit natin yon sa lalong madaling panahon. Sa pangalan paraan, simple lang. Simple lang. Hindi natin kailangan makipagbuno o makipagsakitan sa mga kapulisan natin. Dahil sila ay sumusunod lang din sa trabaho. Yes. Although, sa emosyon natin, lalong-lalo na nung araw nung nagkaputukan, dahil sa hindi natin kinaya yung damdamin natin ba, sa Bisaya ba, damdamin, dahil baka may mangyari kay Senator Bato de la Rosa, doon yung makikita ang bukso ng damdamin ng mga mamayang Pilipino na handang magsakripisyo ng buhay para proteksyonan lang ang mahal natin na Senador Ronald Bato de la Rosa. Of course, nag-uul ko. Ipalangga ko katawan sa Bukidnon. Ako makipatay ko para sa Bukidnon. Bahala ko.
Ako, dugo na ako is for Bukidnon. I will die for any one of these guys here. Sa tenor lang. Kung doon ay mo insulto sa mga taga-Bukidnon, ako muna mo depensa sa mga taga-Bukidnon. Talangga akong Bukidnon. Talangga akong Mindanao. So ka nang pag-bash. Thank you. Ka nang pag-bash nila ka na ako, I think it hurts me, pains me. That's it. Hindi ako kasabot ako sa ito. Pero give me a chance for my province and for my people. I'm willing to die for my people. That's it. Politika lang eh. But at the end, are you willing to die for your people? I'm willing. Kini politika lang eh. Pag after 2028, wala na eh. Limka na nato. Pero ang mga nahimo nato, mga nahimo ni Nonoy Josubiri, our legendary governor, para sa mga natibo, para sa atong IPs, para sa mga landless, para sa mga kabos, timawa. Ang nahimo sa mga leaders, hindi karon adlaw na nagbabing sakripisyo para makahatag og saktong kinahinabang sa atong katawan. Tungod sa isa ka adlaw politika, nagdaot na tanan, you forget it. Medyo sakit po sa ako. Because I'll tell you to the people of Bukidnon, I love you dearly. And I'll die for you. I will die for you, if need be. So, I hope that you understand my position. Ako parabanan ng yun, prinsipyo ng yun. Sa pikas na side dito sa politika sa Senado. Biyaan namin sa Senado. Pero pagkapot sa Bukidnon, I'll sacrifice everything for Bukidnon. Everything. And for our leaders. Bahala. I hope that answers it. Sorry, medyo ano ko. So, I prayed hard and sought for discernment. And I said, it's about time that we make a stand na maibilik natin ang dignidad ng Senado. His question sa mamadali, bakit, can be discussed in the actual motion. Can be discussed after the motion whether we should take it out. We take offense that bibigyan niya ng ganyang kulay. It's just like us saying, are you afraid if we have the hearing on the Blue Ribbon on flood control and mababanggit ka? Kailangan talaga natin maayos yung imahe ng Senado, ibalik ang dignidad ng Senado, to talaga reboot the image of the Senate. Under the rules, you have 1 day. Don't finish it then, pare. Pag lugar mo, ilang beses ka nakiusap sa akin eh. Huwag mo ako sigawan. Ilang beses ka rin nakiusap pa. Hanggang doon na. Nag-abroad ka ba eh. Anong gusto mo? Anong gusto mo? Sindak ka ng sindak dito eh. Bakit? Sisigawan mo ako ng pakialam mo. Wala akong pakialam sa pupoto dun eh. Sinabi mo yun, just Interest mo lang iniisip ko eh. ano mo kami? Sabi ko sa sabi ko sa'yo? Sabi ko, pare, baka pwede pakiusap. This is too important. Maibilik natin ang dignidad ng Senado. Kainitan at naghamunan pa sina Senador Antonio Trillanes IV at Senador Juan Miguel Zubiri. Nangyari po yan sa plenaryo kanina. Kinailangan ng umawat na mga kasamahan nila sa Senado matapos magkainitan sina Senador Juan Miguel Zubiri at Antonio Trillanes IV sa plenaryo kanina. Ang nagngingit-ngit na si Zubiri, hinila pa palayo kay Trillanes. Ako, hindi ako nagagalit. Kilala niyo ako. Ako pinaka-amiable dito. Mahal ko kayo lahat. No, it's just a strategy. Ako man nag-isip ka na. 4-time majority leader yung sunugoon sa Bukidnon in 4 different congresses. Pag sunod na ako, kaya di po gusto, ang problema, wala man, hindi man nila gusto mag-debate. Nag-divide the house naman. Ang divide the house is the tyranny of the majority. Kaya na-numero sila. Pero wala sila ka-expect na kulang po sila. Okay? 11 man sila. Under political strategy, under strategy, what you call rules, strategy of the rules, moving for adjournment takes precedence. Mao ka na ang number 1 motion sa among rules. That is not debatable. Kung walay quorum, dili ka pwede mag-conduct of official business. Mao ka na ang strategy na ako na kaya ginagtubos yun sila na botara na ang motion sa akong amigo na si Senator Marcoleta. Na kung dili sila namugos,
O nag-ingat na sila, sige, debate tahan po alas 2 sa kadlawon o alauna sa kadlawon. Walang problema. And then sa Lunes sa tamad, votar. No problem. That's why, mo kung among nagpulong-pulong mi dito na pwede man i-debate karon ug sa Lunes sa tama votar. Pero namubos yun sila kay base kabalo sila na mawan sila membro sumo ng ilang gusto. So I had to use what we call a legislative strategy, which is to call for quorum. So 11 sila, napabiling si Senator Soto, o yes, iyan naging move ang adjournment. So that is not because we walked out, eh, hindi naman gusto na makikidebate sa ila, ang tinood ana, that is a strategy. That is a strategy. So, not because you don't want to debate with them, kasi balik mo may Monday, madebate niya ako may Lunes. So, i-extend lang nato ang time. Napanood yun na si Migs. Pero mas nakatutok ako ba doon sa kanyang pagbisaya. Nung parang hindi siya hanete sa pagbisaya. Akala natin taga Bukidnon siya. Diba? Sana Migs, coming from the heart, kasi mas lalong maintindihan ng tao kung wala kang mga sinasabi na natraidor ako, tinatraidor ako ng ibang membro ng majority, akala natin move on na. Sana hindi na lang, mas lalo tuloy ang mga tao. Ang interpretation is, may galit ka pa rin sa mga kapwa senador mo. Ambisyoso ka pa rin na maging Senate President. Diba? Akala natin let go. Move on, politika lang yan. Sabi na iba, huwag mong gamitin ang majority block at sisihin ang majority block sa nangyayari mo ngayon. Sana nung magsalita ka, hindi mo sana dinama yung ibang mga senador kasi wala naman silang, kung nakita nila na hindi ka nakarapat dapat maging Senate President, kung kailangan ka ng palitan, and in fact, dahil yan sa gobyerno, si BBM admin naman yung nagpait sa puwera at pinalitan ni Cheese Escudero. Si Cheese nga, naging waiter ni Lisa, remember that time. So sana, maalala na, maintindihan din ni Migs kung saan galing yung hugot ng maraming tao na hindi siya sinusuportahan. Parang ang mga taga Bukidnon ayaw na kay Migs. Ala ka. Yung ama ni Migs, no to impeachment. Yung kapatid ni Migs, nag-abstain daw. Bakit mag-abstain? Huwag kayong mag-abstain. Kung ano ang gusto ng mga constituents nyo, yun ang ilabas. Huwag mag-abstain. Kasi yung pag-abstain nyo sa impeachment, halatang gusto nyo ma-impeach si BP Sara. Diba? Very easy to say no. May mga ibang congressman nag-say no to impeachment. Kahit alam nila na namimiligro ang kanilang budget at kung ano man ay hindi mabigyan ng mga incentives. Diba kabibig? So, ikaw kabibig, ano ang iyong komento ng mga taga-Bukidnon? Unsa yung komento ni Migs Zubiri? Comment down below. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.